Gabi na, time na para mag-focus sa tunay mong feelings. Usap tayo kasama ang baby ng bayan sa main event. At tayo rin ay live na live sa ating YouTube channel na 2.3 FM Radio Manila. Shoutout sa iyo, Erwin, Fuenco, Gloria Constantino Mesiano, Adrian Sabroso, Densky Diaz, William Mortel, at sa lahat na nakikinig sa atin ngayon at ganun din kay Michael De Leon. Maparadyo man yan. Habang ikaw ay nakahiga. Mapasasakyan man yan habang ikaw ay bumabiyahe kasama ako. Eto na, wag na natin patagalin pa para maging masarap ang biyahe at higa mo. Sino kaya ang nag-confess? Ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Don. 27 years old at taga-Pasig. Nagtatrabaho ako bilang junior architect sa isang maliit pero solid na firm. Matino akong tao. At seryoso sa buhay. Mapagmahal din ako at pilit na may sinusubukang kalimutan na alaala. Pero ngayon natatakot ako. Hindi lang dahil sa multo ng nakaraan, kundi sa multong literal na bumabalik gabi-gabi. Dati akong in a long-term relationship kay Lian. 4 na taon kaming nagsama at kung tutuusin parang mag-asawa na. Pareho kaming may pangarap. Sa bawat overtime ay sabay kaming umuuwi sa studio type condo ko. Halos gabi-gabi ay puno kami ng init. Hindi ko na kailangang ikwento ng literal, pero masasabi mong healthy ang sex life namin. Literal naming pinagsaluhan ang katawan ng bawat isa gabi-gabi. Pero natapos din ang lahat ng iyon. Nahuli ko siyang may ibang kalaro sa kama. At ang masakit, ang ipinakilala niya sa aking pinsan ang kapiling niya. Parang biglang nagbago ang lahat. Nagpaliwanag siya, humingi ng tawad. Sabi niya gulong-gulo raw siya. Binigyan ko siya ng space. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala, tuluyan kaming naghiwalay nang hindi nasasagot ang mga katanungan kung bakit. Bakit niya mas pinili ang sumama sa iba? Hindi ko na ba siya napapaligaya at naghanap siya ng iba? Narito ako ngayon sinusubukang mag-move on. Pero hindi talaga siya nawala. Tuwing gabi ay parang may presensya sa kama ko. Yung amoy niya, yung init niya. Minsan, sa panaginip ko ay nararamdaman kong hinahalikan niya ako sa leeg. Hinihimas ang dibdib ko. Pababa. Tapos, magugulat na lang ako. Nagigising ako ng pawisan, matigas ang alaga ko. Minsan ay sobrang real na parang may kasama talaga ako sa kama. May mga gabing parang may bumubulong sa tenga ko. Namiss mo to, di ba? Napapaisip ako kung ano ba ang multo sa buhay niya. O ako ba ang multo sa buhay niya? O siya ang multong di ko kayang takasan? Gusto ko nang tuluyang mag-move on kahit yung katawan ko ay pilit pa ding hinahanap ang init niya. Mahal ko pa din siya pero paano ko tuturuan ang puso ko na tanggapin na ipinagpalit niya ako? Paano ko patatahimikin ang kama kong malamig na pero punong-puno ng maiinit na alaala? Sana mapayuhan mo ako, DJ Main, from Dawn of Pasig City.
Ikaw, sino ba ang multo mo? Uy, si DJ Maine daw ang multo niya. Kasi tipong kahit tulog na siya, sa panaginip naririnig niya pa rin ang boses ni DJ Maine. Hanggang pagising niya, kaya naman excited na excited siyang mag 9:30. Ikaw ba, minulto ka na ba? Tumakbo ka ba nung minulto ka? Pwedeng-pwede kayong magbigay ng inyong komento kay Don. Dito sa ating live stream sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio, Manila. Alam mo, saktong-sakto doon ang confession mo ngayong Thursday na ito. Talaga namang matatawag mong Throwback Thursday. Yung tipong hanggang throwback ka na lang sa mga lumipas na alaala. At ang tawag dyan ay emotional backdoor access. Yung wala na kayo pero pagtulog ka na parang may gumuguhit pa rin sa leeg mo. Kumakabog ang puso mo. Pero ang tigas! At iba ang dahilan. Nako, ang hirap pa naman yan sa mga lalaki, no? Yung kahit palambutin mo, tumitigas talaga. Yung tuhod ninyo. Lalo pag may naaalala kayo, di ba? At ang hirap niyan, yung gabi-gabi kahit gusto mo na matulog ng diretso. Pero binabagabag ka ng nakaraan nyo. At the same time, tinatanong mo yung sarili mo kung saan ka ba nagkamali? Saan ka nagkulang? Hindi mo ba nabigay ang performance na dapat na satisfied na si Lian? Tapos di mo namamalayan, no? Pumapatak na pala yung luha mo. Dahil masakit ganun talaga pag mahal mong isang tao. Masasaktan at masasaktan ka. Yun ang nagpapatunay na totoo ang pagmamahal na inalay mo sa kanya. At lahat tayo ay may kanya-kanyang multo sa buhay. At yung sa'yo doon, yung relasyon ninyo ni Lian. At yung mga gabing maiinit na pinagsasaluhan ninyong dalawa. Yung mga halik na matatamis. Yung mga yapos na maiinit. Na para sa'yo, kontento ka na at sobra-sobra pa. Yun nga lang kay Lian, hindi ka naging enough. Yun ang masakit dun. At saka bakit naman ganun doon? Gagawa na lang siya ng kalokohan. Bakit pa dun mismo? Sa bahay niya kung saan dinadalaw mo siya, pinupuntahan mo siya anytime. At ayan nga, na-surprise ka at na-surprise din siya sa mga nakita mong pangyayari na talaga naman very mainit. Ganun ba siya kadesperada para lokohin ka ng harap-harapan? Siyempre, hindi niya ba naisip yun na dahil kayo ay legal na magkarelasyon, hindi mo na kailangan ng consent kung anong oras ka pupunta, anong araw ka pupunta? At ganun kalakas talaga ang loob niya, ha? Sorry for my word, pero ang kalat naman ng ganung klaseng babae, no? O tao. Yung pinagsasaluhan yung kama, dun pa siya gumawa ng kakatihan niya at ibang tao pa yung kasama niya. Wala siyang respeto, ibig sabihin hindi ka niya mahal. At doon sa pinakilala niya sa yung pinsan, bakit di mo man lang naramdaman kung may something o may kakaiba doon sa lalaki? Kasi isipin mo, 4 na taon kayong magkasama o nagsama kung totoo sa inyong relasyon ninyo. I'm sure doon sa 4 na taon na yun, kilalang kilala mo na siya. Kahit nga nakatalikod pa yan malayo. Alam mo kung malungkot siya, alam mo kung masaya siya, alam mo kung nagsisinungaling siya. Bakit hindi mo ito napansin? Yung mga galawan niya,
At doon sa 4 na taon na yun, I'm sure kilala mo yung mga taong involved sa kanya, yung mga taong nakasurround sa kanya. Bakit di mo pinag-isipan itong pinsan ko no? Pero well, kapag mahal mo naman talaga kasi ang isang tao, talaga naman 100% ibibigay mo yung tiwala mo. Kaya natin binibigay yung tiwala natin doon sa taong yun kasi gusto natin in return, ganun din yung ibigay sa atin. Yun nga lang. Iba ang naisukli sa'yo ni Lian. At may mga tao talagang magaling magsinungaling. Maitago lang talaga nila yung kakatihan nila. And doon walang mali sa'yo. Binigay mo naman lahat Pagmamahal na totoo, yung init na kaya mong ialay para sa kanya. Sadyang hindi lang talaga siya nakontento sa'yo. Baka naman kasi naghanap ng mas malaki sa'yo doon. Baka naman mas naghanap siya ng may 6 packs. At yung walang humpay na nagpapasigaw sa kanya gabi-gabi hanggang mamaos siya. Baka doon niya natagpuan ito. Sa pinakilala niya sa yung pinsan kuno niya. At baka ang performance nitong pinsan niya talaga naman pinapatirik ang mga mata niya. Na talaga naman pinapatayo ang mga balahibo niya. At feeling ko hindi niya na-experience ito sa'yo. At doon niya natagpuan ang mga fantasy and wild na gusto niyang maranasan. Wala naman na tayong magagawa dyan, Ton. Kasi nangyari na yan, hindi mo na maibabalik yan. Tapos na? Masakit na? Nahuli mo na? Pero katulad mo na dumaan din sa ganyan at nasaktan din, ang masasabi ko lang sa'yo is, hindi na talaga mawawala sa memorya natin yung mga alaala. Lalo na kung para sa'yo ito ang best sex mo. Kasi nga may kasamang pagmamahal Di ba pag mahal na mahal mo ang tao at kayo ay nagtalik, talaga naman super the best. Talaga naman sasabihin mo, this is heaven at talagang masarap na masarap. Pero doon, alam mo, ang puso, natuturuan yan mag-let go. Yes? Hindi naman agad-agad. Hindi naman biglaan, pero paunti-unti. Kasi yung alaala mo ngayon, muscle memory na lang yan Lalo yung mga pagsasalo ninyo na maiinit. Kaya nga we are longing dun sa taong kasalo natin sa kama na sana bumalik sila para ulitin natin yung mga gabing punong-puno ng kiliti at init. Pero sad to say, hanggang doon na lang sila sa alaala. Kaya wag mong hayaan na ang katawan mo is ang magkontrol sa puso mo. Kasi forever kang mababaon dyan. Okay na yung ibaon mo sa iba, pero wag mong ibaon ang sarili mo sa sakit na hindi mo naman deserve. May masarap na baon. Try mo yun. Itry mo yun doon sa taong deserve nito. Iniwang ka na niya. Pinagpalit ka ng wala siyang pasabi-sabi na tinago niya pa talaga. Well, wala naman talagang magsisinungaling na magsasabi ng totoo, di ba? At yung the mere fact na iniwang ka na niya, pinagpalit ka sa iba, wala na siyang karapatan para magkaroon ng espasyo sa isipan mo. Isipin mo dun, gwapo ka, masarap ka, matalino ka, isa kang architect. Maraming babae ang pag-aagawan ka pa. Kaya huwag ka magpapakalunod sa lungkot para lang sa taong sinayang ka.
Hindi siya kapang hinahinayang? Dapat siya ang manghinayang sa'yo kasi bihira na lang makatagpo ng lalaking totoo at pure magmahal. Marami kang mahahanap na lalaki na makaka one night stand mo iba-iba na wild, pero yung sasabihin mo itatrato ka ng totoo ng may respeto at mamahalin ka ng buong buo, napakahirap hanapin sa panahon ngayon Kaya swerte na siya sa'yo, yun nga lang hindi kanya pinahalagahan. At kung babalik man siya sa buhay mo, hindi na worth it, sinasabi ko sa'yo doon. Iniwan ka niya ng nakahang sa mga katanungan na bakit? At hindi siya naging matapang na harapin ito. Ito sabi ni William Mortel, hirap yung di makontento sa isa. May isa pala siya. Di ba ganyan naman talaga kayo mga lalaki? Minsan nga hindi lang 2, 3. Minsan kung magaling pa kayo, nakaka-4 pa talaga kayo, di ba? Pero sa confession natin ngayon, hindi lalaki ang nagloko, babae. And for me doon, hindi mo need ng closure. Kasi yung bigla siyang nawala, nang walang pasabi, walang paalam, masyadong clear na yon. Closure na yon para ipaalam sa'yo na tapos na ang relationship na meron kayo. At ang pinaka-the best na closure is yung palayain mo siya, patawarin mo yung sarili mo, at palayain mo na yung sarili mo dito sa multong iniiwan niya sa'yo. Walang mali sa'yo, nagmahal ka lang ng totoo at todo. At sa bawat gabing may bumubulong sa tenga mo, na ang sinasabi na-miss mo to, di ba? Sagot mo lang oo, pero hindi na kita babalikan. Minsan talaga hindi multo ang nakaraan o hindi multo ng nakaraan ang nagpapahirap sa atin. Kundi yung takot na lumabas sa kahon ng alaalang iniwan sa atin. Kaya naman doon, kung sumarado man ang pinto, baka this is the right moment and this is the right time na i-open mo naman ang bintana. Patahimikin mo na yung kama. Hindi mo kailangang hintayin ang init na hindi para sa'yo. Darating din ang tamang halik sa tamang tao. At init na magiging bago mong kama. Some goodbyes don't need closure. The silence says it all. Pero normal naman kasi sa atin yan Yung iniwan tayo, hindi nagparamdam sa atin, talagang mapapaisip tayo, saan ako nagkamali? May nagawa ba ako? Hindi niya ba kayang ayusin yung meron pa at pag-usapan yung mga bagay na nasira? Talagang punong-puno ng bakit. Nakaka-overthink, nakaka-anxiety gabi-gabi. Parang feeling mo, hindi ba ako worth it? Ano na yung time na pinagsamahan namin yung mga sinabi niya sa aking mga salita? Ano yun? Totoo pa ba yun o hindi? Hindi mo na alam ang totoo sa hindi. Dahil nga bigla ka niyang iniwan sa ere. Pero minsan,
Yung closure, hindi mo na kailangan hanapin yun, eh. Hindi mo na kailangan magparamdam sa kanya, tanungin anong mali? Anong nangyari? Bakit ka naging ganyan? Kasi yung pagiging tahimik niya, yung bigla niyang pag-iwas, closure na yun, natapos na ang lahat. So, wag niyong ipagdadamot yung peace of mind na deserve ninyo. Eh, hindi ka nga naalala, eh, bakit siya aalalahanin mo pa? Sino ba siya? Ang dami-daming tao sa mundo. Malamang lesson lang siya na dumaan sa buhay mo. Kaya naman Don, it's time to let go. At pag kinulong mo pa ang sarili mo diyan, masasayang lang ang panahon mo. Imbis na may kinikilala ka ng iba at nakakasama magpainit sa kama. O, 'di ba? At hindi talaga baka kayo niliyan sa isa't isa. Kaya palayain mo na itong alaalang ito. Gawin mo na lang itong inspirasyon, lesson learned. Maraming maraming salamat doon sa pag-confess mo kay DJ Ming. At sana kahit papaano napagaan ko ang iyong pakiramdam. At ikaw, may gusto ka bang i-confess kay DJ Ming? Eh, pwedeng-pwede mong ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Tapos ako pala yung iko-confess mo, no? Sige nga, kaya ipadala mo na yan. Nang sa ganun mabasa natin on air. At syempre maraming maraming salamat. Uy, Dental Clinic Horticulture by Queldana, Isabero Microblading, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Fiesta Brew Game Apple to Apple, Fiber Helmets Philippines, Being Philippines. At pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, lahat ng social media platforms natin, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Bukas! Gusto mo bang sumama sa ride? Uy! O magsapatos ka na dahil magra-ride tayo bukas. Kaya kailangan mo ng enerhiya. Matulog ka ng maaga ngayon pagkatapos ng main event. Dahil bukas babakbak tayo. Sino naman kaya ang makakasama nating motorider o motovlogger? Na makikipagkulitan, makikipag-initan kay DJ Maine. Kaya naman abangan ninyo yan bukas Friday night. Pakatutukan nyo yan. Samahan nyo ako sa aking biyahe. At syempre, sasamahan ko din kayo sa inyong biyahe. Simula 9:30 ng gabi hanggang 12 midnight tayo. Lunes yan hanggang Biyernes. Kung gusto mong makumpleto ang gabi mo. Kung ikaw ay malungkot tuwing gabi, ako nang bahala sa'yo. Hindi ka na nag-iisa. Oo, may kapiling ka na. At masasabi mong, success DJ May, na-release ko. Na-release? Na-release yung stress dahil napasaya mo ako. Bukas magkarinigan tayo for another main event. Kasama ang ating guest rider bukas na yan. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio vibes. Kasama ang baby mong game the game, walang tame. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo.
Dahil meron ng magsasabi sa'yo ng, "Good night, baby. I love you." Alam mo yung feeling na may iniwang alaala, pero hindi ka iniwan ng alaala. At ang masakit, hindi ka iniwan ng maayos. Bigla na lang siyang nawala na parang bula. Parang multo. Ramdam mo? Pero hindi mo mahawakan at ang mas malala pa dyan, pinili mong mahalin ang alaala kaysa tanggapin ang katotohanan. Para sa mga ginos at iniwan sa ere, here's Multo by Cup of Joe.